Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. May pauna kang cards. Ace of Cups, happiness. Something is coming in sa buhay mo this month that you'll be very, very happy. Congratulations. Kung ano man yung paunang yan na mensahe sa iyo ng Spirit Guides mo, Aris, this month para sa iyong pera and career. Meron dong papasok na very, very beautiful na abundance for you this month. So, pag-usapan natin later. Baka lumabas ulit siya. Kung ano yung ipahiwatig sa iyong Spirit Guides. So, for today's video, tayo po ay kakaroon ng bonus reading for your pera and career. So, ano ang maaaring lumabas at ang iyong kapalaran pagdating sa iyong kaperahan and karera this month. So, Aris, kung nakagawian ha, kunin mo lang ang makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yun. Kaya relax ka lang and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guide sa ating reading for today. So, Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your support, love, and generosity po dito sa ating channel every time na meron tayong reading for Aries. Thank you again for not skipping the ads. So Aries, ano ang naghihintay sa inyo ngayong June? Pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the King of Swords. Lovely. In the area of what you want, you have the King of Cups. Dalawang kings. In the area of what you need, you have the Magician. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the World card. Wow. In the area of your near future, meron kang, katahimikan, kasaganaan, peaceful moment. You have the Four of Swords. In the area of your challenge this month, meron kang Queen of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang the Emperor card. Lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron kang, Eight of Wands, rather. And your outcome this month, Aries, meron kang Three of Swords. Lovely. Very interesting. Pag-usapan natin yan later. Bago natin talakayan kada cards in detail mode, Aries, ano muna yung lingering energy o mga bagay na talaga nag-linger sa background mo this month? We have Strength card. So ngayon, Aries, sa iyong usaping pera and career this month, June, sabi ng Spirit Guides mo, kailangan mo daw tatagan ng sarili mo. Marami kang kailangan pagdaanan this month. And I'm seeing here na nangangailangan talaga ito ng tapang, dedication, and also your resilience this month. With a Strength card, sinasabi ng Spirit Guides mo ng okay lang yan, dahan-dahan lang, relax ka lang, may mga bagay kang kailangan pagdaanan this month na nangangailangan sa iyo na parang gentle approach. Hindi mo kailangan madaliin, hindi mo kailangan i-pressure masyado ang sarili mo in doing so. May mga bagay daw ngayong buwan na ito pertaining to your pera na parang kailangan daw ng wag mo bibiglain o kaya wag mo mamadaliin, wag mo masyadong i-pressure ang sarili mo to get things done. At kung kinakailangan mong buhisiin siya in a very, very gentle manner, yun daw kinakailangan mo this month. Pero wag ka daw hihinto, wag ka daw panghihinaan ng loob. It's just that the manner kung paano mo i-approach yung pera mo at career mo this month ay nangangailangan ng gentle lang, marahan lang, maayos lang, wag kang rushed, wag kang mag-rush decision, and also wag ka pabigla-bigla ng iyong giging desisyon base sa bugso ng iyong damdamin this month. So, ito, kailangan mo doon ng strength, kailangan mo ng tapang, kailangan mo ng katatagan this month sa iyong usaping kaperahan and career, okay? So, pag-usapan natin ang iyong spread, ilan ang your major arcana sa spread mo na ito? You have 1, 2, 3, and 4 major arcanas. So ano to mga major arcanas na ito? You have the Magician card, you have the World card, the Emperor, and the Strength. So ano ang initial na paalala sa iyo ng ating Spirit Guides, Aries, para sa buwan na ito? Sabi ng iyong Spirit Guides, kailangan mo daw aksyonan at iwanan na yung mga bagay na dapat nakasara na in order for you to really start over and get ahead sa mga bagay na gusto mo simulan this month. Kailangan mo daw ng katapangan, kailangan mo daw ng diskarte, kailangan mo daw tiwala sa sarili at mabusising pagkaplano. At ito'y nangangailangan din ng tiyaga, pagpapasensya para sa sarili mo at saka sa bagay na gagawin mo. Hindi ito biglaan, Aries. Hindi ito biglaan, hindi ito parang magic o hindi ito swerte. Kailangan ito ay nag-uugat sa iyong kasipagan, sa iyong pagkatyaga at saka sa iyong dedikasyon na gawin ang lahat. I'm seeing consistent work. Hindi pwedeng ngayon gagawin mo, bukas hindi, o kaya nag-aalangan ka, o kaya urong sulong, hindi consistent, ganyan. So, kailangan talaga na matyaga. At ito ay magmumula sa iyong kalakasan ng loob na gawin siya at panindigan
panindigan yung mga bagay na gusto mo. Meron kang ngayong balak gawin pero parang some of you are thinking na baka masyadong malaki o masyadong imposible o baka kaya hindi ko abot kamay, baka mag-fail ako. So may mga bagay sa buhay mo this time around na parang kailangan mong i-die down yung kahinaan ng loob, because the Emperor card is here in your fortune telling you na parang this time around, you will have a bold decision. You have a discipline to do this. May tapang ka ngayon para simulan, pero nangangailangan talaga yan ng tiyaga at saka pagpapasensya. Okay, Aries? So, start na tayo sa iyong reading. At the center, your core energy, you have the King of Swords. Si King of Swords, ito nakita ko, meron ka ng desisyon, Aries. Meron ka ng napagdesisyonan tungkol sa iyong pera at karera ngayong buwan na ito. It's either you want to transfer to a new job o kaya parang hindi ka na masaya sa isang trabahong ginagawa mo and for a very long time gusto mo na magsalita, gusto mo na umaksyon, gusto mo na may sabihin ka kasi parang hindi ka na talaga masaya o hindi ka na nag-enjoy o parang naramdaman mo may mali sa ginagawa mo o sa pinagkakaabalahan mo ngayon, whether sa career o kaya sa usaping pera sa pamilya ninyo, na parang you want to take action. Parang iniisip mo, bakit hindi ako makaipon? Bakit hindi ako makabili ng ganito? Bakit yung mga katrabaho ko na same lang naman kami ng sweldo? Bakit sila nahawakan nila na maayos ang pera nila habang ako hindi? So ngayon parang nag-iisip ka. You're now using your head this time, Aries, on thinking paano, saan, kailan, ano yung strategy ko para this time around yung perang darating sa akin mapanghawakan ko na maayos, hindi na maulit yun sa dati, at saka parang magkaroon na ng direksyon. Ngayon merong definitive action in your part and telling yourself na parang okay, siguro nga kailangan ko na itong tibayan, kailangan ko na itong gawin kasi parang for a very long time naghahanap ka ng strategy o naghahanap ka ng paraan para magkaroon ka ng solid na pera o magkaroon ka ng solid na ipon na parang hindi ka tulad dati na parang ano ba yan, gawa ko ng gawa, trabaho ko ng trabaho pero bakit walang nangyayari. So ngayon yung frustration mo dinadaan mo sa okay, baka kailangan ko tong upuan, kailangan ko tong pagpasensyahan, dahan-dahanin ko lang, hindi ko pwedeng biglain kung kailangan ko lumipat ng trabaho, mag-abroad o kaya magtayo na ng sarili mong negosyo. Alam mo na kailangan isipan pa iralin at kailangan mo to ng mahabang proseso na hindi ka magmamadali. Okay? The King of Swords being clarified by the Two of Wands. Yes, ngayon, parang you're very, very ready to get out of your comfort zone. Kasi tingnan mo si Two of Wands, nakatingin siya sa labas ng bahay niya at handa na siyang lumabas ng bahay niya. Meaning, handa na siyang kumawala dun sa nakasanayan niyang mga paraan or tactics or strategy sa usapin ng kanyang pera at karera. Ngayon parang iniisip mo, ano kaya kung gumawa ako ng bagong trabaho doon sa mga bagong lugar, sa mga unfamiliar territories o kaya sa mga bagong paraan na never ko pang ginawa, because Two of Wands is having a clear plan and a clear decision on what you want to do. I'm seeing traveling here. Baka meron sa inyo nagbabalak mag-travel abroad at baka doon na gusto magtrabaho o gusto na doon mag-migrate o kaya gusto mo na lumipat na ibang city din, baka sa ibang probinsya o sa ibang syudad mo mahanap yung swerte mo when it comes to your new job o kaperahan. Pero talaga nakita ko dito na handa ka na to take on a new adventure, natapangan ang sarili mo, kumawala sa nakasanayan, kumawala sa comfort zone. Now is the right time for you to explore and find your swerte outside of yung mga bagay na parang matagal mo nang kinasanayan. Ngayon, kailangan talaga maging matalino ka, Aries. Be smart in your tactics, in your plan, at saka sa strategy mo kung paano mo ma-accomplish itong plano mong pag-abante sa buhay on something that is very risky but also talagang malakas sa loob mo eh. Alam mo na ito dapat yung gawin mo this time around. And ito, sabi ni Spirit Guides, huwag mo bigyan ng additional pressure ang sarili mo, Aries, ha. Dahan-dahan lang, relax ka lang, huwag mo siya nang biglain. Hindi kailangan perfect ang transition from one place to the other or one job to the other. Hindi kailangang rushed. Kailangan ito ay mabusisi at dahan-dahan, okay? In the area of what you want, we have the King of Cups here. Si King of Cups, sinasabi niya na parang ikaw ngayon, masyadong naguguluhan ka sa mundo. Masyadong ka naguguluhan sa paligid mo. Ang daming opinion ng iba't ibang tao sa paligid mo na, oh, Aries, do this. Oh, Aries, ito gawin mo. Aries, wag yan. May hirapan ka, wag ka na pumunta doon. Oh, Aries, ito yung mga papeles na kailangan dalhin. Tapos yung isa sinasabi, hindi yan papeles. Ito ang papeles na dapat gawin mo. O kaya merong mga negosyo kang gustong itry, pero marami sa iyo ang parang minamaliit ka o kaya dinedegrade ka and parang pinapamukha sa'yo na wag mo nang gawin o kaya maraming mga iba't ibang ideas sa parang hindi mo na alam kung anong gagawin. So ngayon, medyo gulong-gulo ka, Aries, and you just want to have a clear mind, and ngayon parang gusto mong umalis panandalian, Aries. That's what I'm feeling. Gusto mo munang lumayo panandalian para makapag-isip ka ng tama, to find your serenity, to find your peace, to find your parang calmness away from the storm, away from the noise. So parang gusto mo, teka, lumayo muna ako kasi hindi na ako makapag-isip ng tama, hindi ko na mahanap yung tama
tamang solusyon. Ngayon parang gusto mo munang mag-solo, gusto mo munang katahimikan, ayaw mo muna ng outside noise, ayaw mo muna ng opinion from other people para makapag-isip ka ng tama. And tama lang yan because ngayon kailangan talaga ng gentle approach. Hindi mo pwede itong bigla ayun out. Ayaw ko rin makita from you na parang na-frustrate ka, Aris. Take away the frustration kasi lalong wala kang patutunguhan with so much frustration sa pag-approach mo ng iyong kaperahan at career. Ngayon parang kailangan gentle lang. Dahan-dahan lang. Walang pressure. Ito ang time kapag kalmado ka, mas makapag-isip ka ng tama. I'm seeing din na huwag kang papadala sa mga outside noise with their triggering opinions. Baka mamaya makapagsalita ka ng masama, makapag-action ka, reaction ka ng hindi maganda. Tuloy bigla maglalabas ka ng pera o bigla-bigla ka mag-decide because of something na talagang triggering with your emotion. So ngayon, panghawakan mo ang emotion mo at maging matalino ka, Aries, sa yung approach, sa yung kaperahan this time. Okay? The King of Cups being clarified by the Four of Cups. Yes, talagang hinahanap mo yung nawawala sa buhay mo. And ngayon talaga hindi ka satisfied. Parang magulong-magulong isip. Hindi ka satisfied sa meron ka now, hindi ka na masaya kung halimbawa yung trabaho masyado ng toxic o kaya yung trabaho masyado ng hindi na siya swak sa pangangailangan mo sa family mo. Halimbawa, si Bunso gusto na mag-college tapos yung sweldo mo ngayon hindi na sapat para pang-college ni Bunso. So paano? Paano ko ito aayusin? May mga pangangailangan ang family at hinahanap mo yung right job, right opportunity, right tactic para magkaroon ka ng mga bagay na wala ka this time. And I know very masakit, very added pressure ito, yung mga dagdag ng pangangailangan this month, pero kailangan daw talaga ng kaparatagan na loob in your part para maisip mo yung mga paraan, para mahanap mo yung mga bagay na wala ka this time, para makahanap ka ng strategy o diskarte, para magawa mo ng paraan kung paano mo mahanap o makukuha this month yung mga pangangailangan mo. Like I've said kanina, kung halimbawang si Bunso ay magka-college na o kaya may bigla ang bayarin sa bahay na kailangan ka para bayaran yon. So, ngayon, kalmahan mo lang. I'm hearing talaga na mag-uugat ito sa emosyon mo, Aris. I'm feeling the energy of parang sobrang taranta mo, sobrang hindi mo na alam kung saan kukuha ng ganto, ganyan, o kaya parang losing hope ka na ba, Aris, this month? So parang nakikita ko yung taranta mode mo. And sabi ng Spirit Guides, kalma ka lang, especially here with a Strength card. Mahanap mo yung solusyon kapag kalmado ka kaysa nagmamadali ka o kaysa nag-worry ka. Okay, Aris? In the area of what you need, you have the Magician card. You need to put your plans into your reality this time, Aris. May mga minamanifest ka nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, na parang iniisip mo, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Is this possible? Am I losing my mind? O nababaliw na ba ako? O masyado akong ambisyoso? Ganyan. So, isang bagay, Aris, gawin mong realidad yung minamanifest mo. Paano yun? Halimbawa, gusto mo maging karinderya owner. Halimbawa lang. Hindi ka magiging karinderya owner kung hindi ka humahakbang in doing so. Meaning, dapat nag-iisip-isip ka na kung ano kaya ang pwede kong gawin, saan ako pwede pumwesto, ano yung mga supplier ko ng mga kaserola, ako lang ba ang pwede magluto, pwede ko bang kontsaba ang aking kapatid, kung marunong din ba siya magluto, ilan ang mga tauhan kong kukunin, paano to, paano ganyan. So, sabi ni Spirit Guides, yung mga pangarap dapat ina-actionan. Kung pangarap mo lumipat na ibang job, edi mag-inquire ka na kung ano yung mga potential other jobs na pasok sa qualifications mo at saka pasok sa mga needs mo na mga benefits and sweldo. So, sabi ni Spirit Guides, walang mangyayari sa pangarap o sa goal o sa visions of the future kung hindi mo hakbangan. And nakikita ko dito, Aris, parang ang kalaban mo ay kumpiyansa sa sarili and confidence. So sabi ni Spirit Guides with the Magician card here, kailangan pagkatiwalaan mo yung skills mo, pagkatiwalaan mo na handa ka na. Handa ka na tahakin ito, handa ka na gawin ito. Huwag ka matakot, huwag ka matakot humakbang. The changes that you want is here at kailangan mo lang talaga yung initial step. Okay, Aris? Sabi, alam mo, may nabasa akong quote last time na parang malalaman mo lang daw na ready ka na sa paghakbang kapag humakbang ka na. Because in our preparation, minsan may mga taong too much prepared, too much preparation, too much planning, and then sinasabi mo sa sarili mo, hindi pa ako ready kasi marami pa akong kakailanganin. Ay, hindi pa ako ready kasi yung katawan ko hindi pa handa o kaya yung isip ko hindi pa handa. Alam mo, malalaman mo lang daw kung ready ka na kapag ginawa mo ng initial step. Kapag yung unang hakbang, tapos mararamdaman mo na, ay, handa na pala ako, hindi ko pala kailangan yung sobrang pagpe-prepare. So ngayon, humakbang, gawin mo makakaya mo, and take action on what you want to manifest this time. Okay, Aris? The Magician cards being clarified by
The Empress card, yes. Para daw talagang mabuo na o mapanganak na yung mga bagay na gusto mong mapanganak this month, ay aksyonan mo na. Ikaw na mismo ang humakbang, Aris. Kasi hindi yan mabubuo ng walang action from you. And nangangailangan niya na talagang tibay na loob, kumpiyansa sa sarili, katatagan, and consistency. Okay, Aris? In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Ito ang naka-apekto sa action mo ngayon. Kaya parang gusto mo ng panindigan, gusto mo ng umalis, gusto mo ng lumayo, gusto mo ng mag-try ng something new. Ngayon parang you're gonna have a courage para mag-take the risk. Parang ngayon, ang lakas-lakas ng loob mo na, sige, why not mag-apply tayo doon? O why not magpasa tayo ng resume? O why not itayo na natin tong negosyo na to? Because nanggaling ka sa isang sitwasyon, Aris, past month, past year na parang may nagsara. May nagsarang opportunity sa iyo. Ano, baka merong sarado na yung trabaho, na lay off ka o kaya yung kaperahan mo from that area or that place or that endeavor talagang walang-wala na, napiga mo na, and then you realize na parang okay, siguro nga isara ko na tong chapter na yun because nothing is happening there. Hindi ko na mapipiga yun, I'm wasting my time doon, hindi na worth it ang lahat. Ngayon time na para bumangon at isara na yung chapter na yun at magsimula ka ulit. Kaya ngayon masigasig ka pumipila ka ngayon sa trabaho, naghahanap ka ng right job, nag-i-inquire ka online halimbawa kung ano yung mga opening, o kaya ngayon nag-iisip-isip ka na kung ano yung tamang negosyo because pagod na pagod ka na maging employee. Ngayon naman parang ikaw ng employer o ikaw ng boss sa sarili mong negosyo, ganyan. So nakita ko talaga dito na may katapangan in your part and you're taking risks, closing a past door na talaga namang sarado na, at ikaw ay entering a new era of your life. Okay, the World cards being clarified by the Page of Cups. Yes, ngayon nagkakaroon ka ng malinaw na malinaw at saka malawak na imahinasyon. Nagiging creative ka ngayon, Aris. That's what I'm hearing. That's what I'm feeling na parang okay, nagsarado rin dating pintuan at tapos na yon, leveling up na ako o kaya new page na of my book, of a new chapter na ako. Pero ano yung mga bagay na kailangan ko simulan? Ano kaya ang pwede kong gawin? Magtinda kaya ako ng kakanin? Magtinda kaya ako ng karinderya halimbawa? O kaya magaling ako manahi? Bakit hindi ako bumalik sa pagnanahi ng mga punda, ganyan. O for some, nakita ko sa inyo na parang, meron kang balak simulan na parlor kasama yung mga kaibigan mo na may pare-pareho kayong ipon na pera. Why not simulan natin to, buuin na natin tong negosyo na ito, ganyan. For some, nag-iisip sa inyo siguro na magkaroon na sariling tindahan, barbecuehan, ihawan, ganyan. So, ngayon, ang dami-dami mong bine-brainstorm sa isip mo, Aris. Marami kang iniisip kung, why not mag-apply ako doon? Why not mag-apply ako dito? Kasi parang feeling ko malaya ka na eh. Malaya ka na from a past job or a past endeavor na parang dati hindi ka makagalaw because nakatali ka pa doon, pero ngayon nasara mo na yun at ready ka na maghanap ng iba't ibang paraan. And I'm feeling the selection are very, very many para sa iyo, at ang hirap-hirap mamili kung saan ka papasok at ano yung pwede mong gawin this time, Pero in the near future, ito ang maganda, Aris. In the near future, you have the Four of Swords. Wow, this is talagang katahimikan, hindi ka ganun kapagod, you're very, very happy, serene, peaceful ang life mo in the near future. I'm seeing you getting a lot of rest. Maybe because hindi ka na ganun ka-warla o hindi ka na ganun ka-worry, hindi ka na ganun parang gulong-gulo o parang tarantang-taranta. Like, katulad ng naranasan ko sa iyong energy kanina na parang ngayon, ramdam ko yung taranta mode mo, ramdam ko yung pagmamadali mode mo, ramdam ko yung pressure sa'yo. Pero in the near future, nakita ko naman, tahimik ka, masaya ka, happy ka. I'm seeing you enjoying your work, hindi ka na ganun ka-pressured to do better or to do good kasi solid na yung trabaho, solid na yung pinagkakakitaan mo, meron ka ng solid foundation, meron ka ng ipon, tapos meron ka pang pampaikot sa negosyo mo. I'm seeing someone na very successful when it comes to sa kanyang negosyo. Na parang nag-e-enjoy ka. Yes, pagod. Yes, puyat. Maraming asikasuhin, pero masaya ka. Marami kang reserved energy. Hindi ka ganun ka parang, hindi ka drained katulad ngayon na parang super drained mo. In the near future, I'm seeing you settling down because Four of Swords, card of settling down, relaxation. So maraming ka ng time for yourself. So, magkakaroon ka talaga ng maayos na buhay moving forward and everything is okay na. Okay, Aries, congratulations. The Four of Swords being clarified by the King of Pentacles. Wow! You're sitting here enjoying the fruit of your labor. Ito yung matagal mong pinaghirapan, matagal mong pinagdasal. Tingnan mo naman si King dito. Nakaupo siya, ine-enjoy niya yung kaperahan niya, pero matalino pa rin siya kasi every time na kumikita siya, iniisip pa rin niya, saan ko kaya to i-spend? Dapat magiging wais ka pa rin, Aries, in the near future. Kung saan mo dadalhin ng pera mo, paano mo iipurin yung pera, paano mo siya papaikutin, kailangan sa kapaki-pakinabang and worthy
endeavor o worthy opportunity yung pera mo para patuloy siyang lumago, lumaki. With the King of Pentacles dito, practical siya. Dapat in the near future, practical ka. Hindi pwedeng larger than life ang mga ginagawa mo pagdating sa kaperahan mo. Everything should be approachable, attainable, doable, and practical. Okay? At saka si King of Pentacles, sigurista to eh. Dito kikilos lang, hindi niya sure kung, teka, magalaan ako ng pera dito, babalik ba sa akin to? Magkakaroon ba ako dito ng komisyon, ganyan, o kaya hindi ba ako maglalabas lang ng pera at walang babalik, ganyan. So, magiging matalino ka na sa usaping pera mo. You're gonna be wise when it comes to your money. Mag-land ka sa isang position of your job na okay ang lahat, settled, and hindi ka na ganun kahirap. Okay, Aries, congratulations. Napakaganda ng iyong near future. In the area of your challenge this month rather, June, you have the Queen of Pentacles. Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, bibigyan kanya ng opportunity para magkaroon ka ng pagkakabalahan. Very, very busy ka this time, Aries. Especially kung may bago kang sisimulan, kailangan mo talagang i-google lahat ng effort, time, and money, and skills mo para payabungin yung blessing na darating sa'yo this month. Yung bagong sisimulan mo, yung bagong pagsusugalan mo ng bagay at itatry mo this month. Sabi ni Spirit Guides, ang challenge sa'yo ngayong buwan na ito ay yung paniniwala na kakayanin mo siyang palaguin. Kasi halimbawa, nagkaroon ka na bagong trabaho o bagong negosyo, tapos umpisa pa lang, syempre mahirap, ang hirap-hirap mag-adjust, may mga bagay kang kailangang ayusin, akala mo yung initial mong plan, yun na yun, pero yun pala, pag ginagawa mo na, meron pa palang makikita ka na kailangan pang buhisiin, nakakaiba sa plano mo, so parang mapanghinaan ka na loob na parang, akin ba talaga to? Hindi ba ako nagkamali sa desisyon ko? Baka naman meron pa akong ibang dapat gawin, baka kailangan ko na itong bitawan and move on. Yun ang challenge sa'yo this month, Aries, is to continue fighting and believing to the promise of the blessing. Kailangan kahit nahihirapan, mag-focus ka lang. Tignan mo siya, nakafocus siya sa blessing na yun at hindi nawawaglit ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, kahit gaano kahirap, kahit gaano kabusisi, kahit gaano katagal, kailangan mong patuloy na ibigay yung same effort na ibibigay mo sa initial mong gagawin sa endeavor na to. Tignan mo naman, pagtagal lumago din, nagkaroon siya ng maraming resources, nakaipon siya din, napaikot na niya yung pera, at ganun ka rin sa trabaho, Aries, for others who are focusing sa different jobs na gagawin this time around, na focus ka lang muna, give some space from mistakes, give some space for adjustments, para ganun mahintay mo makapag-settle ka muna bago mo makita yung development, yung resulta, at saka kung nag-level up ka na ba. Ngayon, huwag mo bigyan ng added pressure ang sarili mo, okay? Just go along, move along, and focus, okay? Make this your top priority at huwag mong i-take for granted yung blessing na darating sa'yo this time. Okay? Queen of Pentacles being clarified by the Hierophant. Yes, kailangan talaga to ng higher knowledge mo, Aries. If you need someone na makakatulong sa'yo as a mentor, halimbawa supervisor mo, tutulungan ka niya, nakatutok siya sa'yo na parang, okay Aries, bago ka lang dito, okay lang yan, ito ang try mo para mapadali ang trabaho. Kung sa negosyo man, may gusto kang simulan, dapat maghanap ka ng someone na maalam sa negosyo, maalam sa pagpapaikot ng pera, alam niya kung ano pa sikot-sikot sa negosyo ang gusto mong simulan, para maging mas madali sa'yo mag-level up. At also, magkaroon ka ng additional knowledge, saka skills, para madali mong magawa at mapanghawakan yung mga bagay na gusto mong gawin ngayon. Sabi ni Spirit Guides, Aries, kailangan mo daw payabungin o mag-level up yung knowledge mo, yung kaalaman mo. I'm hearing na kung kailangan mo mag-seminar, kung kailangan mo ng workshop, kung kailangan mong manood sa YouTube ng mga additional knowledges na kinakailangan mo this month para mapanghawakan mo itong blessing na ito. Halimbawa lang, YouTuber ka ngayon. Dito ka nakafocus, araw-araw ka nag-YouTube, kumikita ka na, pero gusto mo mag-level up. So sinasabi ni Hierophant dito sa'yo, ng iyong Spirit Guides, Aries, na kailangan daw patuloy ka mag-research, patuloy mo payabungin yung iyong kaalaman sa ginagawang vlogging para patuloy na lubago, patuloy na lumaki at maging consistent ang lahat. If you need to ask someone for their opinions, mag-research ka sa YouTube din for other YouTuber kung paano nila pinapalago ang kanilang channel, gawin mo rin yun. Okay? So, this is a time of learning para mapangalagaan mo yung mga bagay na gusto mong pangalagaan this month. Okay? Especially sa iyong karera at iyong pera. Okay? In the area of your fortune, ito naman ang maganda, Aries. Magkakaroon ka talaga ng disiplina this month. Especially, nasa area siya ng fortune mo. Talagang papasok sa buhay mo to this month. Okay? Sabi ni Spirit Guides, magkaroon ka doon ng disiplina to do the things every single day. Kahit pagod, kahit na feeling mo hindi mo na kaya, kahit today parang feeling mo ayokong gawin, pero
kailangan. So, magkaroon ka talaga ng gentle approach sa sarili mo. Parang okay lang yan. Okay lang everyday kahit hindi ako perfect, kahit hindi ako at my most, topmost energy, kahit na parang feeling mo pagod na pagod ka, laban lang. Your discipline will lead you to a better result. Okay, Aris? Kaya sinasabi din dito na maging wise ka daw sa bawat desisyon mo. Hindi pwedeng karadala sa'yo ng problema, bigla-bigla ka na lang magre-react o bigla-bigla ka na lang magde-decide. Kailangan pinag-iisipan, timbangin muna para mahanap mo yung right solution and right action. Pero nakita ko talaga ngayon disiplano ka and you're now ready to fight for what you want. Okay? The Emperor cards being clarified by the Ace of Wands. Yes, like I've said, kailangan pa nagde-decide, kailangan matalino ka muna, wais ka muna, pag-isipan. Tignan mo sa Ace of Wands, matalino siya, nagdiningas yung kanyang isip, ibig sabihin, kailangan mo ng great idea, fresh idea. Always have a good solution. At uugat ito sa matimtiman pag-iisip. Aris, hindi pwedeng pabugso-bugso o biglaan. No rush decisions and no rush actions. Kailangan pag-iisipan mo na para, okay, may dumating na problema, anong gagawin ko dito? Kailangan ko muna magkaroon ng fresh idea. Kailangan malinaw sa isip mo yung problema at malinaw sa isip mo yung consequences at malinaw sa isip mo yung right action. Kaya nga, emperor ka ngayon wise ka ngayon And sinasabi rin dito ng spirit guides mo, Aris, na magkaroon ka ng confidence because Ace of Wands is also confidence in your decision. Kailangan panindigan mo. Kailangan kung ano yung decision mo, yun ang decision mo at ikaw mismo naniniwala ka doon sa iyong gagawin. Okay, Aris? In the area of your divine advice, ito paalala sa iyo ni Spirit Guides mo, Aris, this month na take it slow. Take it slow. Huwag ka masyadong magmamadali. Eight of Wands is like quick motion to. Ang bilis-bilis ito Sobrang bilis ang dating. Ang nangyayari tuloy napaka-overwhelming. So sabi ni Spirit Guides na relax ka lang. Hindi mo kailangan madali na lahat ng bagay. It's really all about that message, Aris. Relax ka lang. Huwag madaliin. Take time to make a decision, especially sa mga bagay na susugalan mo. And nakita ko naman, sabi ni Spirit Guides, nasa tamang direksyon ka naman. Because Eight of Wands is a confirmation telling you that you're on the right track, you're on the right direction, and what you're doing now is right. What you're doing now is your destiny. Okay, Aris? Kung may bago kang gagawing negosyo, meron kang bagong gagawing trabaho, lilipat ka na, tinapangan mo bigla ang sarili mo, parang, teka, tama ba itong ginagawa ko? Lilipat na ako ng trabaho? Di ba ako nababaliw? Pero yung tawag ang damdamin mo, hindi Gusto ko talagang umalis. Gusto ko talagang lumipat Ito talaga yung gusto kong gawin. So, pag kina-question mo yung sarili mo sa move mo, sa big move na ito, sabi ni Spirit Guides, okay lang yan because you're on the right direction. Kailangan mo talaga itong gawin because you are now going to a place or a position in life talaga nakatadhana for you. Okay? The Eight of Wands being clarified by the Four of Wands. Yes. Ito mga dapat mong gawin. Itong pupuntahan mo, itong direction mo, yung focus mo this time around na talagang nakatumbok ka lang doon. It will bring you the goal or the threshold and milestone na matagal mo gustong itumbok. Halimbawa, kaya ka lilipat ang trabaho because kailangan mo ng mas solid na kaperahan para makabili na ng bahay o para mapagawa na yung bahay o para mapatapos sa si Bunso. Kasi parang meron kang nilalagakan ng pera this time, Aris? Meron kang gustong buuin na pera this month na alam mo kailangan mo ma-reach yung milestone na to para ma-meet mo yung demands o yung pangailangan ng pamilya mo o kaya sa sarili mo this month. I'm hearing someone is trying to earn money for an operation sa inyo, Aris. Kasi parang family member mo na parang kailangang operahan. Siguro ngayon, nag-iisip ka ng paraan para makaipon, para mapa-operahan siya o kaya para masustentuhan yung parents mo o masustentuhan yung pag-aaral ng anak mo. Kasi parang ngayon biglang ang laki ng chunk ng money na kinakailangan mo para ma-provide yun for your family, for the house, for the property, for the education nila. Kaya ngayon parang you want quick movement. Pero sabi ni Spirit Guides, okay lang, relax ka lang, dahan-dahan ka lang. It will come to you at the right time. Ngayon, basta panghawakan mo yung katotohanan that you're on the right direction. Okay, Aris? Your outcome na napaka-interesting, pag-usapan natin in detail mode ito maya-maya lamang. But first, let's have additional messages from the divine. Ano yung karagdagan nilang mensahe na gusto lang malaman mo this month? Ayun, tumalon na. You have alchemy using witchcraft, occult, or learning God's secrets. Transform the situation. So ngayon daw, parang kinakailangan talaga mag-morph ka, Aris. Meaning, kung ito yung minomolde mo na gagawin, tapos bigla-bigla, ay hindi na yung gagawin yan, hindi na yan, iba na. So kailangan ikaw malleable ka, flexible ka, Aris. Okay, sige, babaguhin ko. So parang ikaw, kailangan mo maging flexible depending sa tawag ng sitwasyon. Katulad ng sabi ko dito, kung parang biglaan, may malaking pangangailangan sa pera for the family kasi huhulugan na yung bahay, babayaran na yung utang, bigla-bigla ang laki ng tuition fee ni Bunso, so kailangan mo this month ng malaking pera. So parang sabi ng Spirit Guides, kailangan mo daw maging flexible. Kailangan kaya mo mag-adjust sa pangangailangan mo this month, okay?
Kailangan ikaw mismo ang mag-iisip ng paraan na yan. And don't put added pressure sa sarili mo para makapag-enjoy ka pa din, okay? Another message, you have sweet success. Ooh, it is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Ano yung gusto mong gawin? Especially here, with the Two of Wands, meron ka ng gustong sugalan na gawin. Kaya panindigan mo yan with the King of Swords. Isugod mo na, gawin mo na. Because ito yung sabi sa'yo ng spirit guides mo, sweet success. Meron ka daw sweet success dyan. Kaya go get what you want, okay? Another message, you have flexibility. Sabi ko kanina, dapat flexible ka, malleable ka, kaya mag-adjust, adapt slowly by using versatility, compromise, adaptation, change, etc. Be flexible in your method. Especially may bago kang sisimulan, may bago kang gagawin, be gentle to yourself, and dapat maging flexible ka sa gagawin mo, okay? Another message, you have independence, manage money yourself. Independence guarantees security, don't depend on others. Ngayon, para make sure mo na tama ang gagawin, huwag ka na umasa sa iba. Marami sigurong tao sa paligid mo na hindi maaasahan o very, very undependable. Kaya kung meron kang balak gawin, kailangan ikaw mismo ang punong abala at ikaw mismo ang magbubusisi. Okay? Para guaranteed ang success. Okay? Another message, loyalty. True friendship and loyalty are among the most important values. Be loyal to your friends. So ngayon, sa kapirahan mo, sa career mo, kailangan mo talaga magkaroon ng solid na connection. Solid na parang support group, that people that talagang hindi lang workmates, hindi lang katrabaho, hindi lang kasamahan tungkol sa pera, pero sila talaga yung solid mong friends para magkaroon ka din ng parang transparency and also magkaroon ka ng parang kapanatagan na ang kaperahan mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo ay safe. Okay? In the area na kailangan mong focus on this whole month, Aries, pagdating sa iyong pera and career, you have surrender. I can release my need to control. So wag mo daw kontrolin, don't put add pressure to yourself. Wag mo kontrolin ang outcome, wag mo kontrolin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Just accept things as they happen. Okay? Because that is destined to happen. Okay, Aries? Ngayon, isurrender mo lahat. Isurrender mo na kay God. Parang, God, gagawin ko po ito, kayo na pong bahala. Gagawin ko lang ang makakaya ko, pero kayo na pong bahala sa rest. Kung ito po ay karapat-dapat for me, kung ito po ay nakatadhana for me, so be it. Pero kung hindi, kayo na pong bahala. Okay? In the area of your outcome this month, Aries, you have the Three of Swords. I'm seeing you getting out of a trouble. Getting out of a traumatic moment in the past. Marami ka nang, like I've said dito, sa yung area of what's affecting your current energy, meron ka nang iniwanan in the past. Sinara mo na yung cycle na yun because siguro traumatic yun o kaya sobrang gulo, sobrang conflict, sobrang drama ng dating trabaho o dating kapirahan. Ngayon, ready ka na to move forward with the King of Swords here para may bago kang sisimulan. Sabi ko sa'yo, di ba kanina na parang handa kang sugulan. So, kung nakita ko dito sa yung outcome with the Three of Swords, yes, nakalagpas ka na. You are now entering a life kung saan napatunayan mo parang, okay, buti pala sinara ko na yung chapter na yun. Buti pala iniwan ko yun because now I'm free. Now wala na tong mga swords na nakatarak sa puso mo o sa isip mo na parang lagi kang takot na baka hindi ko makuha, baka mag-fail ako, baka hindi ko magawa, ang dami ko pa man din kailangan bayaran, dami kong responsibility, takot na takot ka and worried ka na baka maulit yun nangyari before. So now, I'm seeing you walking and healing. May healing na sa puso mo na yes, hindi ko na dadanasin yun. Yes, hindi na yun mangyayari and you're now walking in the path of healing, nurturing yourself and building yourself up. Nakakayanin mo pagpasok ng July. Okay, Aries? This is the month of also learning from your mistakes, learning from rejections, disappointments, and past endeavor. Talaga namang nagpadurog sa'yo. Ngayon, kailangan mo ibangon ang sarili mo. Laban lang, sugod lang, walang problema dyan. Kakayanin mo yan. Okay? The Three of Swords being clarified by the Three of Wands. Yes, 3-3. Tamang-tama lumabas. Three of Swords and Three of Wands. 3-3, you are loved, you are beloved, and you are guided by your ancestors. Meron ka bang namayapang magulang, namayapang kapatid, o namayapang loved ones na talagang malapit sa puso mo? Ito ang confirmation, Aries, na binabantayan ka niya at ginagabayan ka niya at protektado ka niya. At lahat ng dasal mo ay dinadasal din niya kay God, sa universe, kay heaven, at you are beloved by your ancestors and protected by them. Okay? So, 3-3. Sabi dito, tapos na ang pag-heal mo, tapos na ang pag-move on mo sa isang bagay, ready ka na to conquer new things. Three of Wands, handa na siyang harapin yung mga bago. Handa na siyang dumating yung mga new opportunities sa buhay niya pagpasok ang July. Sabi ng Spirit Guides mo na yes, naka-move on ka na, nakapag-healed ka na, buong-buo ka na this time around, maka-move on ka na. Waiting ka na for new opportunities. Handa ka nang yakapin ito. Hindi ka na takot, hindi ka na nag-aalinlangan, handa ka nang harapin ang lahat moving forward. Wow, Aries, that is your June pera and career reading. Sa po kayo naka-resonate sa
sa po kayo nakarelate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.